إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay mula sa mga iba't ibang pamilya, mula sa iba't ibang tribo, mula sa iba't ibang lugar. Ngunit tayo ay pinagbubuklod ng isang bagay. At yun ang dahil sa tayo ay binigyan ng ating tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalinaman mula sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kainaman mula sa lahat ng tao. Kainaman mula sa lahat ng tao na nabubuhay sa panahon ngayon, o mga tao na nabubuhay sa ating lugar o dito sa ating syudad. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. At itinaas namin sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng mga anak ni Adam. Inayos namin ang paglikha sa mga anak ni Adam at ginawa namin silang halifa, maghahari sa kalupaan at karagatan. Tayo yung mga ngasiwa, makikinabang sa kalupaan at karagatan. Warazaqnahum min at-thayyibat, at binigyan namin sila ng panustos mula sa mga malilinis. Kaya lahat ng mga bagay na hindi nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay marumi o haram, ay lahat ito ay pwede mong kainin o pwede kang magtasabot mula dito. Pwede mo siyang pakinabangan. Maliban lamang sa mga nabanggit na ito ay makakasira at pupunting mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa namin silang mainam sa lahat ng mga nilikha namin ng kainamang hindi nila maabutan kahit anong pangyayari. Kainaman ng mga anak ni Adam alayhis salam, kainaman ng tao mula sa lahat ng nilalang. Anong kainaman yun? Yun ang dahil sila ay kabilang sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang dahilan, ang kanilang purpose, ang kanilang layunin sa mundo ito ay sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko nilikha, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit itong kahulugan, ang mga engkanto at ang mga tao maliban lamang na po ay kanilang sambahin. Yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong rason? Bakit tayo tinatamad na isagawa yung mga pagsambasang dito? Anong rason bakit tayo tinatamad na pag-aralan kung paano natin matututunan yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? Anong rason kung bakit hindi natin ibinibigay ang isa ng ating kayamanan? Anong rason kung bakit hindi tayo gumagamit ng mga sobra ng ating kayamanan para sa ating mga masjid upang maging maayos yung lugar na ating pagdarasalan ng sa gayon ay di magkaroon ng rason ang ating mga sarili na hindi ako parati sa masjid dahil hindi ako komportable dito. Anong rason? Bakit hindi natin inihahanda ang ating mga anak
sa kanilang responsibilidad bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na alam natin na sila ay pinagkatiwala sa atin. Pinagkatiwala sa atin ang ating mga anak. Na kung sino ka bilang tatay, kung sino ka bilang nanay, ayan ang makikita ng iyong mga supling. At yan ang magagaya ng iyong mga supling. Tayo ay tatanungin sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan nila. Dahil sila ay pinagkatiwala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil alam niya na tayo ay responsable. O alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin na ang dahilan ng pananatili natin sa mundo ito ay para sambahin siya, para sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi upang tumagal sa mundo ito, hindi upang magpakarami ng kayamanan sa mundo ito, hanggang sa pigilin niya tayo sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino pa ba ang hihintayin natin palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Meron pa ba tayong hihintay na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala na. Sa panahon ng mga propeta, maraming mga mayayaman, makapangyarihan, katulad ni Abu Jahl, si Walid bin al-Mughira, may kayamanan, marami ang anak, may katungkulan na hindi maikukumpara sa kung sino man yung mayayaman sa panahon ngayon. Ngunit, iniwanan din nila ang kanilang kayamanan. At ang masaklap pa dito ay sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala habang sila ay narito sa mundo ito. Si Faraon, si Nimrod, at ang lahat ng mga nabanggit na sumalungat sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Anong dahilan kung bakit ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na alam niya na nandito sa mundo ito para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit nagiging second choice o second priority na lang, second priority or third priority na lang ang kanyang tungkulin bilang isang alipin na sumasamba. Karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya na nag-iisa at huwag siya itatambal. Karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang alipin, an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Ang sambahin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag niya itatambal. At karapatan ng alipin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima ma'na al-alip, ang hindi niya sila parusahan kung sila ay hindi nagtambal sa kanya. Paano na lang kapag pinagpalit natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga magmundong bagay? Na ang description ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mundo ito ay mata. At ang ibig sabihin ng mata ay luga Arabiya na kung saan ay maikukumpara mo sa delusion, parang panaginip. Nakikita mo na parang siya na yung Khalid, siya na yung forever na buhay mo. Ngunit ang Khalid, ang mananatili ka doon ay ang sa araw ng paghuhukom. Kahit kung ano man ang naihanda mo sa mundo ito, ayun ang mailalagay sa iyong kinabukasan sa araw ng paghuhukom. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sa araw na tayo muling bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw na tayo muling bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos na ang mundo ito ay ulawin at tayo muling bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, alamin natin na ang lahat ng gawain natin dito sa mundo ito ay nasusulat. Isinusulat ng mga anghel na si Kiraman at Katibin. Kiraman Katibin. Ang mga anghel, ang kanilang katangian ay Kiraman Katibin. Ang mga manunulat na magalang-galang. Kapag sinabi mong magalang-galang, hindi katulad ng manunulat sa mundo ito na nasusulat. Walang palakasan doon. Di katulad ng ating sistema sa mundo ito na mayroong palakasan. Ang sistema ng mga anghel
na tinaguriang kiraman katibin na sila ay mga mararangal na manunulat. May karangalan, may honor. Walang tumamakadab ba'asa at ang kanilang mga naiwang bakas sa mundo ito. Kaya kapatid, bilang isang tatay, bilang isang anak, bilang isang nanay, o bilang isang magulang, lahat ng gawain natin ay magkakaroon ng bakas sa mundo ito. Lahat ng ating gawain ay magkakaroon ng bakas. Kung hindi man ito malalim, ay ito ay mababaw. At alamin mo na ang iyong bakas sa iyong mga sariling anak ay katulad ng isang lalaki na naglalakad sa karagatan, sa gilid ng karagatan, at ang kanyang paa, ang kanyang footprints ay masyadong buwahir, klaro sa karagatan. Kaya kapag nakita mo ang isang bata at ganito ang kanyang magawain, huwag kayong magtaka at bisitahin mo kanyang mga magulang. Dahil ang magulang ang siyang pinakaunang edukasyon. Siyang pinakaunang pagkukunan ng kaalaman ng kanyang mga anak. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang beses na may pumunta sa kanyang sahaba at mayroon itong isang anak na naglalakad. Sabi na ako, Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang paraan? Saan ako magsisimula para disiplinahin ang aking anak? Sabi niya, huli ka na. Ta'akharta. Huli ka na sa pagsisimula. Dahil ang pagsisimula ng pagtarbiya ng iyong anak ay simula sa pagpili mo ng magiging nanay nito. Simula sa pagpili mo ng magiging nanay nito. Simula sa pagpili natin ng magiging nanay ng ating mga anak, diyan nagsisimula ang pagtarbiya ng ating mga anak. Kaya kung ikaw, kapatid, alam mo may sapat kang kita o may sobra-sobra kang kita, huwag mo nang pangarapin yung babae na katulad mo yung kita. Dahil kapag naging dalawa kayo at napabayaan yung inyong mga anak, maiiwan niyo yung responsibilidad na yun ang pinaka-obligado. Dahil ang responsibilidad ng isang ina ay ang pagdisiplina sa mga anak. At responsibilidad ng tatay ang siya ang maghanap buhay. Ngunit pwede naman sa ina na siya ay maghanap buhay kung hindi maisasakripisyo yung mas obligado sa kanya. At yun ang pangalagaan niya, ang kanyang mga anak. Disiplinahin niya ang kanyang mga anak. Mga kapatid, ano ba ang problema ng ating panahon ngayon? Dumarami ang mga bata na halos walang boses yung kanilang mga magulang. Sa panahon ngayon, dumarami ang mga bata na sila pa ang nagdidikta sa kung ano ang gagawin ng kanilang mga magulang. Maaring sinisisi natin ang ating mga sarili dahil sa ating mga pagkukulang. Ngunit ating nakakaligtaan na minsan ay mas pinili natin yung kagustuhan ng ating mga sarili kisa sa binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tariqah ulal nas at yan ang Islam. Kaya pag-aralan natin ang relihiyong Islam, bigyan natin ng tawazun, bigyan natin ng pagkakapantay-pantay ang lahat ng bagay natin ginagawa. Ang Islam ay isa at hindi naging dalawa, hindi naging tatlo. At ito ay landas na kapag tinahak ng isang alipin from cover to cover ng Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya mahihirapan, hindi siya mahihirapan sa paggawa ng kanyang mga responsibilidad bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang isang anak, bilang isang magulang, o bilang isang mamamayan ng isang bayan, o bilang isang ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalalapit na ang panahon
lalapit ang panahon na tayo ay lilisan. At isa sa mga ebidensya ay itong mga binatang narito, parang kahapon tayo yung binibigilan, pinagbabawalan ng ating mga tito, na ngayon ay sila lang tinatawag ng mga lolo. Pero ngayon, tayo na ang pumapalit sa kanila at tayo na ang nagiging magulang. At sila naman ay unti-unti nang nawawala. Ang ating henerasyon ang papalit sa ating mga magulang. Kaya huwag tayong maging dahilan na ang mga bagay na naiwan sa atin ng ating mga magulang ay hindi natin mailipat sa ating mga anak. Dahil ang ating henerasyon, ang isa sa mga henerasyon na nakakatakot. Ang ating henerasyon ang isa sa mga henerasyon na nakakatakot. Dahil ang ating mga magulang, alam natin na hindi pa nabuksan sa kanila ng lubusan ng teknolohiya. 1990s, 1980s, wala pang masyadong computer dito sa Pilipinas. Ngunit ngayon, ang pintuan ng fitna sa Amerika, ang pornography, ang mga gawaing taliwas sa katuruan ng Islam ay nasa loob na ng mga cellphones ng ating mga anak. Nasa loob na ng mga cellphones ng ating mga anak. Nasa loob na ng kwarto ng ating mga anak. Na kung naaalala pa ng ating mga tatay, kanilang mga lolo, sa kanilang mga tatay, lalo na sa lugar ng mga Maranao, ang ating mga kababaihan ay meron pang lamin. Hindi sila nakikita ng mga kalalakihan. Hindi napapasukan ng maling ideolohiya yung kanilang mga isipan. Ngunit ngayon, umaasa ka na tatay na akala mo na ang iyong anak ay iyong pinag-aaral. Ngunit ang ideolohiya pa lang nasa kanyang isipan ay nawasan na. Nasira. Kaya kailangan natin pag-isipan ng maigi. Ibalik natin ang ating religion. Ibalik natin ang pagbibigay halaga sa ating religion. Dahil kapag hindi natin ito binigyan ng halaga, ay walang mananagot nito kundi tayo. Tayo lang din ang mananagot nito. Darating ang panahon na tayo'y mamamatay. Tatanda tayo. At ang kamatayan ay hindi pumipili na matanda o bata. Darating ang panahon na ikaw ay mamamatay. Sariling mong anak, ikadidiri ang bangkay mo. Sarili mong anak, hindi ka kayang paliguan. Sarili mong anak, hindi ka kayang ilibing. Subhanallah. Marami nang nangyayari sa panahon natin ngayon. Marami na tayong naririnig na balita. Paano na lang kaya kung hindi naging fardu kifaya ang pag-ibig? Kung hindi naging fardu kifaya ang pag-ibig. Na ibig sabihin ay kapag tayo ay nasa isang lugar, at yung mga kapatid natin na kapag-aral, kapag hindi nila inilibig yung patay, ay magkakasala din. Sino kaya maglilibig sa ating mga patay? Sino kaya maglilibig sa akin bilang tatay? Kung hindi ko maililipat ang kaalamang natutunan ko sa aking mga anak. Kaya huwag tayong lilisan sa mundo ito na kahit Fatiha ay hindi natin na ituro ng mabuti sa ating mga anak. Kahit surah Al-Fatiha, dahil sa ang surah Al-Fatiha, ito ang surah na pinakamahalaga sa isang Muslim na dapat niya maintindihan, dapat niya matutunan. At dito sa surah na ito, maintindihan natin kung paano tayo ni-segregate ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga binigyan niya ng kaalaman na kung saan sila ay tumalikod sa kaalaman binigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. At bago pa yun bigkasin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siratal ladzina an'amta alayhim. Siratal ladzina an'amta alayhim, landas ng mga tao na sila yung pinaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Sila yung pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamainam sa lahat ng tao. Pinakamainam sa lahat ng tao. Yung mga naniwala sa mga propeta. Yung mga sumunod sa katuruan ng mga propeta. Yung mga sahaba, yung mga tabi'in, yung mga tabi'in. Yung namatay na Muslim. Ghayril maghdubi alayhim. At pangalawang segregation ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung ginagalitan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Pinadalhan sila ng kaalaman. Natutunan nila ang kaalaman. Ngunit wala silang pananampalataya dito. Nawalan sila ng pananampalataya. Nawalan sila ng iman. Tiada sila sa paratiyay. Sisi kira ilmu. Tiada sila sa paratiyay. Sa Quran isusulak sa ipaparado dapat ya dapat asma papadan mo sila sa mga Yahudi amin itulong kira sa Taurat ugit na niya di kuliran sa mga panduan ng Allah subhanahu wa ta'ala di ganiran sa watas Allah subhanahu wa ta'ala bidiruira sa Uzair na wata Allah sinabi nila na si Uzair ay anak ng Allah ang mga Hudyo. Pangatlong segregation ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala walang dhalin. Sila rin yung mga tao na pinadalhan ng mga kasulatan. Ibinigay sa kanila ang Injil sa pamamagitan ni Isa al-Masih. Ngunit hindi nila ito pinag-aralan ng maigi. Malakas yung kanilang pananampalataya. Maaaring ang isa sa atin dito kung ikukumpara sa kanila ay mas malakas ang kanilang pananampalataya. Ngunit, hindi nila pinag-aaralan ang kanilang aklat. Hindi nila pinag-aaralan ng maigi ang kautusan sa kanila. Maaaring kagawin. At yun ang mga Krisyano. Kaya't kapatid, kapag ikaw ay isang Muslim at isinantabi mo yung kaalaman at ang pananampalataya, ang iman, ang pagpapalakas ng iyong iman ay either mahuhulog ka sa mga Hudyo o mahuhulog ka sa mga Krisyano. Kahit sabihin mo pa na ikaw ay Muslim. Kapag ikaw ay sinasabi mo na sinasama mo ang iyong pananampalataya sa Islam, ngunit ang iyong pagdarasal, ang iyong zakat, ang mga ibadah na ginawang obligado sa iyo ay hindi mo natutunan, hindi mo pinag-aralan. Ang Quran na hindi mo pinahalagaan, hindi mo ito pinag-aralan kung paano babasahin. Surah Al-Fatiha na kailangan mo ito sa lahat ng pagdarasal mo dahil hindi tatanggapin ang iyong mga salat kung walang Fatiha. La salata liman la yaqra bil-Fatiha al-Quran. Walang pagdarasal sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima ma'na al-hadith sa kung sino man yung walang Fatiha. Pag sira yung Fatiha mo, wallahu a'lam kung tatanggapin niya yung pagdarasal. Wallahu a'lam kung tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating pagdarasal. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat para sa atin. Dahil tayo ay inabutan pa ng taong ito. Ang panahon, ang oras ay mga palatandaan na mayroon talaga kamatayan. Sa bawat pag-usad ng oras. Sige ko ka pagising oras. Nagituloy ko may kapalabati kung mamukutan. Karena ba? Rumi at suumor tasan 20, 30. Nabati kay kiyo man ang sumakagumor sa dunia. Nagituloy kay albati ro. The way na nadadagdagan yung buhay mo, yung edad mo, ganun din nababawasan ang ipapanatili mo dito sa mundo nito. Maliban lamang sa kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang mga pagpapakain ng mga masakin o kanyang mga sadaqah na siya ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bonus at yun ay pinipili niya sa kung sino man yung kanyang piliin. Naway ikaw at sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pakatawaran. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Kanina ay nabanggit natin ang isa sa mga palatandaan ng ayat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran na sinabi, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ito ay pinag-ugnay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagkatakot ng isang nabubuhay na tao hanggang sa siya ay hindi pa abutan ng kamatayan. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo Allah sa pamamagitan, sabi ng mga ulama, ng pagsasagawa ng lahat ng inobligado o mga magagandang ibadah na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at nirekomenda ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaya ng mga sunnah at pag-iwas sa lahat ng ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay haram o ito man ay makruh o kung ano yung hindi kinagustuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At huwag kayong mamamatay maliban lamang na kayo ay mga Muslim. At sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit kumakun, saan man kayo naroon. Ngayon, nasa loob tayo ng masjid, kakatakutan natin ang Allah. Mamaya, maaaring iba sa atin ay pupunta sa palengke. O maaaring ang iba sa atin ay sasakay sa jeep. O maaaring ang iba sa atin ay pupunta sa kanilang trabaho. Kaya katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam natin na nandito tayo sa panahon na sinusubok ang ating pananampalataya. Paglabas pa lang natin dito sa masjid, ay susubukin na ang ating pananampalataya. Kaya katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala saan man tayo maroon. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi sayyi'atan hasanah tamhuha. Sundan natin ng mabuti yung masama. At ang mga ulama sabi nila, ang pinakamabuting gagawin ng isang tao kapag siya nagkamali ay istighfar. O kung pinakailangan na siya ay magtawbah, halimbawa siya ay nakapagsagawa ng mga syirkiyat sa lumipas na taon at hindi pa siya nakakapagtawbah kasi sumali siya sa selebrasyon ng mga pagano katulad ng Christmas at New Year na selebrasyon ni Janus. Kapag siya sumali doon at hindi pa siya nakapagtawbah, ay magtawbah siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawbah na hindi na niya uulitin yung mga ganitong gawain. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. At maging mabuti ang inyong pag-uugali sa lahat ng tao. Nas. Tayo ay nasa lugar ng mga non-Muslim. Hindi ibig sabihin na tayo ay Muslim at sila ay hindi Muslim, ay magiging isa na tayong leyon sa kanila at sila ay prey. Hindi pwedeng tayo maging predator sa kanila at sila ang ating prey. Ayusin natin yung ating ugali sa kanila. Huwag natin silang aagawan sa pila. Huwag natin sisirain yung ating mga damit, yung ating mga pangalan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Gawin ninyo ang ugali sa mga tao, gawin ninyong damit ang mabuting ugali sa lahat ng tao. Muslim man siya o hindi Muslim. Ang kapatiran ay obligado sa atin bilang mga Muslim. At ang pagiging kapwa-tao sa kanila ay obligado rin sa atin. Hindi pwedeng isantabi natin ang pagiging tao natin kapag katabi natin sila. Kahit na hindi sila mga Muslim, ay pakikitaan pa rin natin sila ng magbuting pagka-Muslim. Bakit? Dahil atharuka tuktab. Ang mga bakas mo ay isinusulat. At ang mga bakas mo ay kanilang ikukwento. Ang ating mga kapatid na mga balit Islam ay nagdadawa. Sabi nila, pumasok kayo sa Islam. Ngunit tayo mga pinanganak na mga Muslim ay nakapagtanim tayo ng prejudices, biases sa ating mga kapitbahay. Mga Muslim ba yung mga nandyan? Yan yung dati kapitbahay ko, tinatapunan kami ng basura. Yan yung nakita namin sa, nung pumila kami sa landmark, iunahan kami. Yan yung nakatabi ko sa jeep, na napakaingay. So nagkakaroon tayo ng masamang ehemplo sa atin. Kung saan, kung tayo magtutulungan, kung ating isasagawa ang pagka-Muslim sa bawat lugar na ating napupuntahan,
Darating ang panahon na kahit hindi na tumayo sa mga palengke yung ating mga kapatid. Kahit hindi na kami tumayo, kahit hindi na namin ikutin itong illegal city, ay usa na silang papasok sa Islam. Dahil narinig na nila ang katotohanan. Ngunit, dahil meron silang naging kapitbahay, naging kaibigan na tumuray doon sa kanila na nagsasabi na siya ay Muslim, ngunit, nagkaroon din siya ng hindi mabuting pag-ugali, ay nagkaroon ng justification na ang lahat ng Muslim ay ganito ganyan. Sila ay hindi nila babasahin ng Quran at hindi nila babasahin ng Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nila babasahin ng may tatabbo o malalim na pagbabasa ang legasiya ni Isa al-Masih, ni Musa alaihi salam, ni Dawud alaihi salam, ni Ibrahim alaihi salam, lahat ng mga propeta. Ngunit babasahin nila tayo. Kung sino ka? Ayan ang justification nila ng Islam. Kaya ayusin natin yung ating pag-uugali sa kanila. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan nito. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal 'alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم إنك أنت الغفور الرحيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون